Si Katrina ay isang sales lady na may taglay na ganda at kasipagan. Sa mall kung saan siya nagtatrabaho, marami ang humahanga sa kanyang dedikasyon at ngiti na laging nakaukit sa kanyang labi. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, mayroon siyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Isang pangarap na natupad nang makilala niya si Hector. Si Hector ay isang construction worker. Simple lamang ang kanyang itsura, ngunit ang pagiging masipag at mabait nito ang nagpaibig kay Katrina. Kilala si Hector sa pagiging mapagbigay at laging handang tumulong sa nangangailangan. Noong una, hindi pa gaanong kampante si Katrina. Ngulit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang relasyon ay parang isang matatag na pundasyon ng isang bahay na unti-unting itinatayo. Sa loob ng 2 taon, naging matatag ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal ay nagpakasal sila. Para kay Katrina, si Hector na ang sagot sa kanyang mga dasal. Ang buhay mag-asawa ay simple, ngunit masaya. Nagtutulungan sila sa pagtatayo ng kanilang bahay. Bumibili ng mga gamit na alam nilang makakatulong sa kanilang kinabukasan. Sa paglipas ng ilang taon, dumating sa kanilang buhay ang isang napakagandang biyaya, ang kanilang anak na si Angel. Si Angel ang naging sentro ng kanilang mundo. Ang bawat gabi ay puno ng pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap, ang kinabukasan ng kanilang anak, at ang paglalakbay sa iba't ibang lugar. Si Hector ang naging sandalan ni Katrina, at si Katrina naman ang naging inspirasyon ni Hector. Sa bawat araw na lumilipas, lalo nilang pinatatatag ang kanilang pamilya para sa kanilang anak. Ang kanilang pagmamahalan ay naging usap-usapan sa kanilang komunidad. Kilala sila sa pagiging sweet at sa pagiging masipag. Wala ni isa man ang nag-isip na may anumang unos na darating sa kanilang buhay. Isang gabi, pag-uwi ni Hector mula sa trabaho, kasama niya ang isang dalaga. Sabi niya kay Katrina, "Han, si Diana nga pala. Anak siya ng matalik kong kaibigan sa probinsya na naghahanap ng trabaho dito sa Maynila. Pwede bang dito muna siya tumira habang naghahanap siya ng trabaho?" Nakita ni Katrina na bata at inosente si Diana. Nasa 19 na gulang pa lamang ito. Kahit na nagulat siya sa biglaang pagdating ng dalaga, naawa siya dito at pumayag. "Sige, okay lang Han," sagot niya. "Basta ba magiging maayos kayo dito at magtutulungan?" Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na si Diana ng kanilang tahanan. Madalas siyang magluto at maglinis, kaya gumaan ang buhay ni Katrina. Naging mabait at masipag si Diana at mukhang walang kaproblema-problema. Minsan, nakikita niya si Hector na nakikipag-usap kay Diana, na parang magkapatid lamang. Dahil dito, wala siyang nakikitang mali. Sa simula, nagtiwala si Katrina. Nakita niya na ang kanyang asawa at ang dalaga ay nagkakasundo. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Napansin niya na tila masyadong malapit na si Diana kay Hector. Madalas silang mag-usap sa isang sulok na akala mo'y may sikreto. Ang mga biro nila ay parang may iba pang kahulugan. Isang hapon, pag-uwi ni Katrina mula sa trabaho, naabutan niya si Hector at Diana sa sala. Ang mukha ni Hector ay masayang-masaya at nakita ni Katrina na nagkukulitan silang dalawa. Nang makita siya, agad na nag-iba ang ekspresyon ni Hector. Napansin din niya na madalas na mag-text si Diana sa gabi
At kung tatanungin mo kung sino, ang sagot niya ay kaibigan lang. Hindi maiwasan ni Katrina na mag-isip. Parang may nagtutulak sa kanya na mag-imbestiga. Sa gabi, habang tulog na si Hector, tinitignan niya ang cellphone nito, ngunit palaging nakalock. Sinubukan niyang tanungin si Hector kung mayroon bang problema, ngunit lagi nitong sinasagot na wala at napaparanoid lang siya. Wala naman, Han. Ang dami lang kasing trabaho kaya ako napapagod, sagot ni Hector. Huwag ka nang mag-isip, mahal na mahal kita. Sa kabila ng pag-assure ni Hector, hindi pa rin mawala ang kanyang pagdududa. Isang gabi, habang nag-i-scrolling sa Facebook si Katrina, nakita niya sa isang post si Diana at Hector na magkasama sa isang parke. Ang caption ni Diana ay, "Sana forever na ganito. Salamat, Han." Doon, kinilabutan si Katrina. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Parang may isang malaking bato na bumagsak sa dibdib niya. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagtitiwala at napalitan ng sakit. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Hector at Diana, naghanap ng pagkakataon si Katrina upang saliksikin ang mga bagay-bagay sa bahay. Sa ilalim ng kama ni Diana, nakita niya ang isang picture frame. Sa loob nito, ang litrato ni Hector at Diana na magkayakap. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na, "To my only love, Hector." Doon, napatunayan niya ang kanyang mga hinala. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Pakiramdam niya ay niloko siya ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya, lalong-lalo na ang kanyang asawa, na pinaglaanan niya ng buong buhay niya. Nanginginig ang mga kamay ni Katrina habang inilalagay niyang pabalik ang litrato sa pinagkuhanan nito. Pag-uwi nila sa hapon, kunwari ay wala siyang alam. Nag-iisip siya kung paano niya tatanungin si Hector. Ayaw niyang mag-eskandalo sa harap ni Diana, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan mula sa bibig ng kanyang asawa. Sa gabi, nang matulog na si Diana, kinausap ni Katrina si Hector. "Han, may gusto akong itanong sa'yo. Sino ba talaga si Diana?" tanong ni Katrina. Tumahimik si Hector at yumuko. Alam niya na ang tanong na yun ay simula ng isang gulo. Tinignan siya ni Katrina ng mataman. Naghihintay ng sagot. Han, alam ko, nagtataka ka na, sagot ni Hector. Si Diana, kaibigan ko lang. Naghahanap lang talaga ng trabaho. Ngumiti si Katrina, ngulit ang ngiti na iyon ay mayroong sakit. Huwag mo kong lukuhin, Hector. Nakita ko ang mga litrato at mensahe niyo sa Facebook. Nabalitaan ko na rin ang mga biro niyo sa isa't isa. Doon, naramdaman ni Hector na hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Umamin siya. Han, sorry. Totoo na may relasyon kami ni Diana. Bumagsak ang luha ni Katrina. Bakit, Hector? Anong pagkukulang ko? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Bakit mo ako niloko? Wala kang pagkukulang, Han. Iba lang si Diana. Mas bata siya. Mas masaya akong kasama siya. Sagot ni Hector. Pero mahal pa rin kita. Hindi ko kayang iwanan ka. Sa bawat salitang binitawan ni Hector, lalo siyang nasasaktan. Parang hinahati ang kanyang puso.
Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Si Hector, na minsan ay ang kanyang mundo, ay niloko siya. Ang pinakamasakit pa, paano niya ipapaliwanag kay Angel na hindi nabuo ang kanilang pamilya? Ang pag-iisip pa lamang sa reaksyon ng kanyang anak ay sapat na para durugin ang puso ni Katrina. Sa kabila ng pag-amin ni Hector, mayroon siyang huling pakiusap kay Katrina. Han, mahal na mahal ko kayong dalawa. Hindi ko kayang iwan kayo. Pwede bang pagsabayan na lang kayong dalawa? Ako nang bahala sa inyo. Sabi ni Hector. Ito ang gusto ko. Hindi ko kayang mawala kayong dalawa sa buhay ko. Hindi makapaniwala si Katrina sa narinig niya. Ano? Pagsasabayan mo kaming dalawa? Para mo na akong sinabihan na maging pangalawa sa sarili kong bahay. Hindi ako tanga, Hector. Hindi ko kayang pagsabayin kayong dalawa. Hindi ako ang klase ng babae na papayag na maging asawa ng may kabit. Doon, tumayo si Katrina at nag-empake ng kanyang mga gamit. Hindi ako papayag sa gusto mo. Iyan ay labag sa aking pagkatao at sa ating kasal. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong buhay. Sabi ni Katrina. Sinubukan siyang pigilan ni Hector, ngunit walang nangyari. Han, huwag mo akong iwan. Paano si Angel? Mahal na mahal kita. Pakiusap ni Hector. Kung mahal mo ako, hindi mo sana ako niloko. Hindi ko na kayang manatili sa bahay na ito. Hindi na ito ang bahay na pinangarap ko para sa pamilya natin. Sagot ni Katrina. Wala nang pagmamahal na minsan ay nasa pagitan natin. Sa kabila ng pakiusap ni Hector, nanindigan si Katrina sa kanyang desisyon. Alam niya na kung mananatili siya, lalo siyang masasaktan. Ang tiwala at pagmamahal niya kay Hector ay naglaho na. Hindi niya kayang makita si Diana sa bahay na minsan ay itinayo niya kasama ang kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at ang kamay ng kanyang anak na si Angel. Anak, tara na, sabi niya. Nagtataka man si Angel, sumunod pa rin ito. Sa labas ng kanilang bahay, tumigil si Katrina at tumingin sa likod. Ang bahay na minsan ay simbolo ng kanilang pagmamahalan ay naging saksi ng kanilang pagkasira. Sa sandaling iyon, alam niya na kailangan niyang lumayo upang hanapin ang sarili niya at ang kinabukasan ng kanyang anak. Nagpunta siya sa bahay ng kanyang magulang. Nagulat ang kanyang mga magulang sa kanyang pagdating. Anak, anong nangyari? Tanong ng kanyang nanay. Hindi nakapagpigil si Katrina at umiyak sa harap ng kanyang magulang. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-amin ni Hector, ang pagdating ni Diana at ang huling pakiusap ni Hector. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalo siyang nasasaktan ngunit mas lalo niyang naramdaman na tama ang kanyang desisyon na umalis. Anak, tama ang desisyon mo. Hindi dapat masayang usang babae kung alam niyang may kahati siya sa pagmamahal ng kanyang asawa. Sabi ng kanyang nanay. Mahal ka namin. Andito lang kami para sa iyo at sa apo namin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumipas ang sakit. Nag-focus si Katrina sa kanyang trabaho at sa pagpapalaki kay Angel. Hindi niya man lang sinubukan na makipag-ugnayan kay Hector. Alam niya na ang paghihiwalay ay masakit. Ngunit mas masakit kung nanatili pa siya sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kalayaan. Nakita niya ang kanyang halaga at naramdaman niya na mayroon pa siyang karapatan na maging masaya. Ang kanyang sakit ay unti-unting nagiging lakas. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, nakita niya si Hector at Diana sa isang restaurant. Magkasama sila. Masaya.
Sa sandaling iyon, nakita niya na hindi na siya ang may problema. Si Hector na ang may problema. Sa huli, tinanggap ni Katrina ang katotohanan. Hindi man naging maganda ang wakas ng kanyang pagmamahalan, alam niya na mayroon siyang karapatang maging masaya at magbigay ng magandang buhay para sa kanyang anak. Ang kanyang paghihiwalay kay Hector ay naging simula ng kanyang bagong buhay. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa sakit, kundi sa isang bagong simula kasama ang kanyang anak. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng kaligayahan na alam niyang para sa kanya. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan na maging matapang sa harap ng mga pagsubok sa pag-ibig.